naman guys na andito na naman tayo sa ating eskwelahan. School for the month. Ayan guys. So, alam nyo na ha, na wala na po akong pakialam sa inyo at ako na talaga yung mandidistansya. Ano man ang dumating sa inyong issue at halimbawa, ganito ha, uy, sabi ni Grace, ay ganito ganyan ka daw. It means kung sino po ang nagsasabi nun ay siya mismo ang gumagawa ng kasiraan. So kapag alam niyo na yung ganon guys na bigla-bigla na nagkikwento sa inyo na wala naman, hindi niya naman tinatanong, hindi niya naman ini-expect lahat, siya ang nagsisimula ng gulo. Pag ganun guys, alam niyo na sa sarili niyo, umiwas sa kayo kaagad. Dahil hindi naman ako matatoxic kung hindi kayo. Dahil ako kakausapin ko talaga kayo within the day na okay ang lahat. Hupa ang lahat. Kasi alam ko nagkakos ng issue niyan at alam ko yung mga galawan niyan. Kahit tahimik yung mga tao na i-issue ganyan, alam ko din kung sino. So pagka ganyan guys, ano na kayo, dumistansya dahil kapag ako yung pumutok na at ako yung ginawa ng issue sa tao, both side ko kayo paghaharapin at both side ko rin kayo tatanong kung sino nagsasabi ng tao. Kasi miski ako nagugulat ako, di ba? Last year din kasi nangyari din yan na, oy, sabi mo daw, sabi ni Negra. O, di ba? Kung kasi wala akong sinasabi guys, hindi nyo ako makikita nagsasalita. Hindi nyo ako naririnig na nakikipag-usap na hindi maganda. Kasi yung ibang, na-encounter ko yung ibang nanay kasi is masyadong yung mindset nila is pabobo. Patama, alam nyo yun na, porket may kinausap lang akong co-parents na isa, buong akala lang niya, ini-issue siya. Diba? Ang labo intindihin ng ganun tao na yung kinakausap ko na yon is nagtatanong lang sa akin about dun sa loob ng school. Kasi syempre, last year officer ako, alam magtatanong either yung po ano ng assignment, po ano na yung ginagawa nila, yun na yung tinatanong sa akin. Pero yung almost yung pagkatao ng tao, wala akong pakialam dyan, guys. My God, wala pa akong pakialam dyan sa mga ugali ng tao dahil alam niyong tahimik lang ako. Hindi ako naglalabas ng kung ano-anong may kwento ka sa akin na sikreto, hindi yung makakalabas sa akin either kung kinalat mo yan sa iba. Diba? Kasi ako kilala ako ng mga past best friend po, until now, best friend ko pa rin ngayon. May mga secrets din siya sinasabi, pero hindi ko yun nailalabas kahit kanino. Dahil nga, iba ako, pag sinabi mong best friend ako, magaling ako magtago ng sikreto. Pero in the end of time, wag mo lang ako sasagalin. Then, kapag once na ako yung siniraan mo, mas malaki naman din yung palbog ko na gagawin sa'yo. So, ayan. Kasi alam niya naman, tahimik ako, di ba? Wow! Hello! Alam niya sa sarili niya, guys, kapag malalaman ko at malalaman ko rin yan this year, kung sino yung nagpapakana, gumagawa ng issue, kahit ibang section pa ayaw makapunta. Dahil yung issue na yan, kung may mga run kayo sa akin, dahil hinalang ang si Tomboy, isa lang naman yun, di ba? Wala kayong maano sa akin, guys. Kahit i-issue nyo ako, well, I grow up enough, and I handle enough. So, kayo ang bahala dyan. Kayo may problema, kayo may sayad sa mga utak nyo. Dahil kayo naggagawa ng issue sa buhay nyo. Kayo ang toxic. So, idamay nyo ako, relax lang din naman ako. So, ang gagawin ko lang dyan is either kumain this year, no? Kailangan na siguro natin sa barangay ang mag-usap. Kasi, din naman di ba? Para naman matakot naman yung taong maninira sa akin. Di ba? Kasi, nakakahiya naman guys. Ako na mismo yung, ako na mismo yung didistansya. Nakakahiya. My God. Ako na yung mismo yung didistansya. Hindi na yung patulad dati. Ang hirap makipag-usap. Diba?
So, hindi natin nga ma-approve. Ma-approve ba sa sarili natin kung sisiraan ba tayo? Totoo ba siya? Peke ba siya? Or what? Diba? Kaya ngayon, ang pagtutuunan ko ng pansin anak ko. Dahil nga anak, ayo, tas chismis naman yung gagawin nyo sa buhay nyo, ay baliwalain yan, guys. Diba? Kaya nga nag-anak, importansyahan mo yung anak mo, paayinin mo, palamunin mo yung anak mo, hindi yung bibig at kuda yung gagawin mo, di ba? Oh, di parang, kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Tignan yung mga anak niyo. Well,